Good morning po. Good morning guys. Hello, good morning. Yes. Maaga nakahubad si Lolo. Mainit po kasi mga kaibigan, mga Lolo. So, yan. Mas fresh pagka wala tayong damit. Di ba? Summer na po, summer na. Oh my God. Sarap magbabad sa swimming pool or kaya sa ilog, no? Masarap paligo sa ilog. Yes, yung maagos ang tubig. Ikumpara mo sa dagat, maalat yung tubig ng dagat, tsaka nakakaitim, di ba? Although masarap din sa dagat. Yes. Pero malayo tayo sa dagat. Malayo rin tayo sa ilog. Nandito tayo ngayon sa syudad ng Manila. Kaya, okay. Magkapit na lang tayo. Huwag na natin isipin yan. Think, good vibes lang. Okay, kapit tayo guys. Yes. Ito guys, kapit tayo. Yeah. Hindi black coffee yung aking kape today. May halong milk and a little bit sugar. Pero napakapait pa rin dito. Hindi ko po alam, mas nag-enjoy na po ako sa mapait na kape. Nasanay na po yung dila ko sa pait. Yes. By the way, mag-ano tayo? Magpalaman tayo ng tinapay. Diba? Kita niyo ba ako? So, yan. Ito, may tinapay tayo dito. Yan. Palaman tayo ng ano. Wala tayo ng 3 pieces. Yan. 3 pieces. Yan, diba? Para na naglalaro si Lolo. Ayan, yan ang binibili namin na tinapay. New bake. Mahal na rin po ito mga kaibigan. Sa 90, 95. Ang taas na tinapay, no? Kung wala ka ng pera talaga hindi ka nakakain ng tinapay. Ewan ko, kasanayin ko na rin yung nagkakape na may tinapay. Pero dati, wala naman. Ganun siguro pagka tumatanda na. Nag-iiba yung ano natin. Pananaw sa buhay. Pananaw sa buhay. Lifestyle, ano. May pati na tinapay na dati din naman natin kailangan ng mga tinapay. Nung bata ako. Nung bata pa ako, na nasa Ilocos, sa probinsya namin, nag-aaral ako, hindi naman ako umiinom ng kape. Wala, almusal lang sa umaga. Kung anong mayroon sa umaga, nung nag-aaral ako. May talbos ng kamote, inihaw na talong, na ganun lang. Naman ang simpleng buhay sa probinsya, di ba? Maswerte ka na kung mayroong itlog, di ba, mga ganun, no? Oh, yes, that is my experience nung bata pa ako. Kasi hindi naman po kami mayaman, mga kaibigan. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Nanay ko din, bahay lang din. Nag-aasikaso sa mga anak niya na 8 makukulit. Di ba? Yung bata pa kami. Pag tayo kakain na, hindi ko alam. Siguro ganun ang mga bata. Nag-aaway-away. Ano? Yung nag-uunahan sa ulam. Tinitingnan mo yung ano, sinasandok ng nanay kung ano yung ulam nyo. Titingnan mo yung mangkok, di ba? Kung ano yung maraming laman. Ganun di ba kayo ng mga bata kayo? Ha? Kami ganun, yung mga bata kami nung nasa probinsya, mga ano ba na ako, grade 1, mga ganun siguro. Nabato pa nga ako ng kutsara eh. Binato ako ng kuya ko. Yan, dahil yata sa ano, hindi ko alam kung anong away yun. Kakain na yun eh. Nabato ako ng kutsara. Sugatan kaya ako dito. Yes, mga kaibigan, sugatan po ako dito. Ang daming dugo. Kasi nung bata ako, may kakulitan din daw, sabi nila. Pero hindi ko po alam yun. Makulit din daw po ako. Pasaway, ganyan. Pero hindi ko alam yun. Siyempre bata tayo, hindi natin alam yun, di ba? Hindi natin alam yun na pasaway tayo. Wala away, ganun. Pero magaling na yung eskulahan, tahimik. Hindi nakakasagot sa teacher, bobo. Bobo ako nung bata ako, mga kaibigan. Hindi pa ako matalino. Hindi pa ako matalino, malakas lang ang loob. Try and try until you anong kasunod nun? Try and try until you die. Try and try until you
Succeed. Yes, mga kaibigan. Wala lang po tayo. Hindi po tayo natapos ng college. Hindi po tayo nakatapos ng mataas na pinag-aralan. Sabi nga nila, mindset lang. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi nakarating naman tayo sa ibang bansa. Unang abroad ko po, nakarating po ako sa Saudi. Hindi ko akalain po yun na, makakarating ako doon. Kasi nung nandito na po ako sa Manila, try lang. Kasi nung araw, mga year 1990s, yes, 1990s po mga kaibigan. Mga year 1990s, mga ganun. Gusto pa nun yung mga wanted sa mga newspaper, di ba? Kasi mahilig din po ako magbasa ng newspaper. Pero mga lang, balita, ano ba yung mga balita nung araw? Balita, People's Journal, People's Journal, Palagi akong bumibili ng People's Journal. Saka mayroon pa yung isa, yung may binabasa ka kasi sa loob, Abante. Abante. Meron kasi yung sa newspaper sa Abante dati. Siguro yung mga nagbabasa ng Abante alam nyo yun. Yan, di ba? Siguro na-explain dito. Ma-addict ka kasi meron kang sinusubaybayan doon. Abante. People's Journal, Abante. Ano ba yun? Yung ngayon, tsaka yung yung ngayon na newspaper, Tsaka meron pa, nakalimutan ko na iba. Manila Bulletin, yan. Bumibili ako doon. Palagi kong pinapunterya na ba puntahang basahin, yung ano tawag doon? Yung news ad nila na wanted, mga ganun, wanted, yung mga applyan ng trabaho, mga ganun. Kung saan ka mag-a-apply ng trabaho, kaya lanibot ko ang Metro Manila. Nakarating ako ng Makati, Mandaluyong, Quezon City, mga ganun na ikot po yung mga kaibigan, mga agency dati. Ang dami nag-apply. Ang dami kong pinagpasahan ng mga ng mga biodata. Yan. Meron naman pumansin actually nung nag-a-apply po ako papuntang ibang bansa, marami pong sinubukan yung mga related din sa trabaho ko dito sa Manila. Kasi po, kung hindi niyo po nalalaman mga kaibigan, ako po ay isang hamak lang naman na utosan din dito, factory worker po. Nag-start po ako sa factory ng plastic. Gumagawa kami ng ng mga plastic bags, mga ganun, sando bags, mga shopping bags, mga ganun. Yung mga lagay ng asukal na naka-plastic. Na per kilo, half kilo, mga 1/4 kilo, mga ganun. Nung una po pasok ko dyan ay, sila po ako mahamak din na delivery boy. Nag-deliver po kami sa Divisoria, palagi pong ganun sa Divisoria ang aming delivery area. Sumasama ako sa driver, ako yung kanyang kasama. Bubuhat ng mga kahug-kahug. Bundle-bundle na malalaking gano'n. I-deliver mo sa warehouse nila sa Divisoria. Hanggang sa mga 1 week yata or 2 weeks. Dahil nagkulang na po ang may dimple pala ako dito. Pogi pala ako, Pogi. Yawa. May dimple pala ako dito. Dahil sa nung tumagal-tagal, nagkulang na po ng mga machine operator. Kinuha na po ako ng machine operator. Yun po, tinuruan po tayo na mag-operate ng machine. Sa awa ng Diyos, within 2 to 3 days, natuto tayong magpatakbo ng makina. Yes, gumagawa ng plastic product, mga ganon. Siyempre, bata tayo, malakas tayo, no? Malakas, magbubuhat ng mga sako-sakong mga materyales. Ilalagay mo doon sa imbudo ng makina, akit pa sa taas para mailagay, di ba? Ganun. Mano-mano. Ganun po ang buhay ng machine operator. Ilang machine po yung susubaybayan mo, yung hawakan mo. 1, 2, 3, 4, 5, umabot po ng 15. Pero ilang kayo doon, mga kaibigan? Mga 2-3 lang kayo doon na salit-salitan na titingin-tingin sa makina. Pagka may trouble, tulong-tulong, ganun po. Kasi hindi naman kaya ng mag-isa lang yun. Tinuruan po ako mag-settings ng mga heater, kung gaano kainit, gaano kalamig yung kasi meron din yung cooler, pampalamig sa plastic. Kasi may tubig po yung mga kaibigan. Yung tamang settings, mga ganon. Yeah. Okay, that's all for today's video mga kaibigan. Hanggang doon lang muna yung aking story. For the next day, ikukwento ko yung mga experience ko sa ibang bansa, kung saan ako nakarating. Okay mga kaibigan? So, copy tayo. Napakahaba na pala yung video na ito. Okay. Flex ko muna yung aking body.
Ano na po ako mga lolo? 63. Yes. That is me. I'm 63. Okay, thank you so much mga kaibigan. God bless you. God bless me. God bless us all. Yes. Okay, thank you so much everyone. Sana supportahan mo pa rin ako. Support my mini vlog para tumagi naman tayo mga kaibigan. Salamat! See you in my next video.